Yo, bago ang lahat, unahin muna natin ang sitwasyon ng Golden State Warriors. Hindi lingid sa lahat na ang Warriors ay nasa playoff hunt, pero hindi pa rin elite contender at umaasa pa rin ng husto kay Stephen Curry. Si Steph, kahit lampas 35 na, ay elite pa rin sa scoring, clutch, MVP level kapag mainit. Pero ang problema, kulang sa consistent second scorer, kulang sa size at athleticism, at limitado ang trade assets. Kaya ngayon, tanong ng fans, mag-all-in ba ang Warriors para kay Steph? O maghihintay na lang at magtitipid? At dito na pumapasok ang trade rumors. Pinakamainit sa lahat, Jonathan Kuminga. Ayon sa mga ulat, si Kuminga ay hindi satisfied sa role. Gusto ng mas malaking playing time, gusto ng mas malaking responsibilidad. Sa side naman ng Warriors, gusto nila ang athleticism ni Kuminga, pero hindi siya perfect fit sa sistema ni Steve Kerr at inconsistent ang decision making. Kaya lumalabas ngayon na bukas ang Warriors na isama si Kuminga sa trade deals. Possible teams na nakamonitor: Dallas Mavericks, athletic wing kapalit ng shooters; Chicago Bulls kung tuluyang magre-rebuild; Atlanta Hawks kung gagalawin nila si Trae Young; Sacramento Kings, dagdag depensa at athleticism. Kapag na-trade si Kuminga, malinaw ang mensahe, win now mode ang Warriors. Pero risky ito dahil bata pa si Kuminga, may star potential, pwedeng magsisi sa future. Tanong ko sa inyo, tama bang i-trade si Kuminga ngayon? Ngayon, linawin natin ang isang malaking misconception online. Marami ang nagsasabi, Michael Porter Jr. to Warriors. Pero ayon sa mga reports at insiders, hindi interesado ang Golden State Warriors kay Michael Porter Jr. Bakit? Malaking kontrata si MPJ. Injury history na concern para sa Warriors. Limited sa off-ball movement. Hindi swak sa motion offense ni Steve Kerr. Oo, elite shooter si MPJ. Oo, pwedeng makatulong sa spacing. Pero tandaan, gusto ng Warriors ng high IQ players. Mabilis mag-decision, kaya mag-defend at gumalaw ng walang bola. At sa ngayon, hindi pasok si MPJ sa priority list ng Warriors. So malinaw, walang seryosong usapan tungkol sa MPJ to Warriors. Mostly fan speculation lang to. Importante to linawin para hindi maligaw ang fans. Kung hindi si MPJ, sino ang hinahanap ng Warriors? Simple lang, second option kay Steph Curry. Ang ideal target ng Warriors, kayang mag-score kahit walang play, kayang mag-defend, hindi ball dominant, playoff tested. Mga type ng player: two-way forward, stretch big na may depensa, elite role player na may experience. Pero problema, salary cap, limited draft picks, mahirap mag-match ng kontrata. Kaya realistic approach ng Warriors, value trade, hindi blockbuster. Hindi sila basta susugal sa injury-prone stars. Kung may makitang perfect fit, gagalaw sila. Kung wala, possible na magstay pat ang roster. Huwag nating kalimutan, NBA trade deadline, February. Habang papalapit ang deadline, tataas ang pressure, dadami ang fake rumors, at posibleng biglang may surprise trade. Ang Warriors, ayaw mag-panic, ayaw mag-overpay, pero ayaw din sayangin ang prime ni Steph. So possible scenarios: 1 small trade lang, 2 Kuminga-centered deal, 3 walang trade, at lahat ng yan ay realistic. So ito ang BUOD, Jonathan Kuminga, pinaka-likely na matrade. Michael Porter Jr., hindi target ng Warriors. Warriors strategy, maingat pero win now pa rin. Ang tanong, dapat bang mag-all-in ang Warriors para kay Steph Curry o tama lang ang pagiging patient nila? Comment nyo sa baba anong trade ang gusto nyong mangyari, sino ang dapat i-trade. Kung nagustuhan mo ang content, like, subscribe, notification bell. Peace out!